Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. When I am alone, oh, and when I am alone, and when I am alone, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. When I come to die, oh, and when I come to die, and when I come to die, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Bumabati po sa inyo na isang magandang araw. Welcome po muli sa Tinig ng Pag-asa. At ngayon pong araw na ito ay araw po ng Biyernes, huling araw po natin sa isang linggong sa loob ng isang linggong ito. At again, nagpapasalamat po ako for joining me sa atin pong daily devotional vlog sa Tinig ng Pag-asa. At sa araw pong ito, katulad ng aking naipangako, ay tatapusin po natin ang ating pag-aaral sa series about obedience on the topic na how to measure your obedience. Paano ba natin sinusukat ang ating pagsunod? Bilang mga mananampalataya, wala pong ibang sukatan ng ating devotion sa ating Panginoon, ng ating dedication sa ating religion at ng ating pananampalataya kundi ang ating obedience. Hindi po pwede na hindi magkakatugma yung ating pinananampalatayanan at yung mga bagay na ating ipinamumuhay. Sabi po ng Panginoon in Luke chapter 6:46, "Why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you?" Sabi ng Panginoon, tinatawag niyo akong Panginoon pero hindi niyo naman sinusunod yung mga bagay na iniuutos ko. Sa John 14:15, sinabi ng Panginoon, "If you love me, you will keep my commandments." So basic po ang bagay na ito. If you want to be Christ's disciples, obedience is a necessity. And obedience is the foundation of our faith. And this is rather the proof. Ito ang pruweba ng tunay na pananampalataya. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ang pananampalatayang walang gawa ay patay na pananampalataya. Ang pananampalatayang nagsasabing siya'y meron ito at hindi naman sumusunod sa kanyang pinapanampalatayanan ay anong klaseng pananampalataya ito? So, I am not teaching here that salvation comes from work and we need to obey in order to be saved. But rather the different one, the opposite. We obey because we've been saved by God.
And salvation is all the grace of God, is all of grace. Hindi po natin ito nakamit dahil sa ating pagsunod. No? Ito po'y bunga ng ating pananampalataya at bunga po ito ng kaligtasang kaloob ng Diyos. Kaya tayo sumusunod. So, bilang pagwawakas po ng topic na ito, medyo mahaba-haba na pong ginugol nating oras sa subject ng obedience, ay sukatin po natin ngayong araw. Take note, hindi yung asawa mo susukatin mo, hindi yung mga anak ninyo susukatin ninyo, hindi yung kapwa ninyo mananampalataya ang susukatin ninyo, hindi yung kapitbahay, hindi si pastor o hindi kahit sino, kundi ang ating mga sarili. We are going to measure our own obedience. Kumusta tayo sa larangan ng pagsunod? Kumusta tayo sa pagiging obedient son or daughter of God? Siguro po ang hirap, Ang hirap. From the scale of 1 to 10, how can we measure our obedience? Pastor, paano nga ba sinusukat? Kasi minsan wala tayong sukatan. O minsan, hindi natin alam paano ito susukatin. Pero sa araw pong ito, magbibigay po ako sa inyo ng ilang ng ilang mga pwedeng sukatan on how to measure our obedience. Number 1. Mga kapatid, we can measure our obedience by how quickly we obey. Nasusukat daw po ang ating pagsunod kung gaano tayo kabilis sumunod. It is always pleasing to God that you prayerfully double-check whatever you understand about God's will. It is important. At nakakalugod sa Diyos na bago tayo humakbang, pinaplano. Bago tayo humakbang, tiyak. Bago tayo humakbang, ay alam natin ang ating ihahakbang. Pero ang susunod po nun, pagkatapos nating maintindihan, pagkatapos nating maiplano ang mga bagay na ating gagawin, automatic ang dapat kasunod ay ang mabilis na pagsunod. Amen po ba mga kapatid? Pagkatapos mong marinig ang sinasabi ng Diyos, meron siyang gustong ipagawa sa iyo, immediately, the response should be quick obedience. Once we know God's will, our obedience should be glad and it should be instant. God may guide us to a new act of obedience at a particular point in the future. Kaya po dapat kung ano yung pinagagawa niya ngayon, gawin na natin. Kasi maniwala man ho kayo o hindi, maraming plano ang Diyos sa buhay natin na ang mga planong yun hindi nagaganap kasi hindi pa natin nasusunod ang mga sequence of event ng buhay natin. Minsan gusto na agad natin makarating dun sa bunga ng pagsunod, samantalang ang requirement in order to reap the harvest of the fruit of obedience is obedience muna. Nakuha niyo po ba ang gusto kong sabihin? Yung mga heroes of faith in Hebrews chapter 11, bago sila tinawag ng mga heroes of faith, ay sinunod muna nila ang mga utos ng Diyos. Ang bansang Israel, bago nila nakamit ang lupang pangako, kailangan silang sumunod sa Diyos sa bawat pag-uutos. Kailangan lampasan ng Diyos ang mga bayan, ang mga kalaban doon sa lupang pangako. Si David, bago naging hari, ay kailangan niyang pagtagumpayan at sumunod sa Diyos na labanan ang higanting si Goliath. At kailangan niyong mabilis na pagsunod. Hindi po katulad ni Sarah na pinagtawanan muna ang anghel ng Diyos nung nagsabing siya'y magkakaanak. Sabi nga, if only we will learn how to obey quickly, we will eventually reap the harvest of that obedient instantaneously. Amen po ba? Kaya, etong tanong kung may mga bagay sa buhay mo na sa tingin mo ay dapat naganap na, dapat nararanasan mo na, at hindi mo pa nararanasan, marahil ang question doon, kumusta tayo sa diwa ng pagsunod? Sa manggagawa, sa mga pastor, sa mga lingkod ng Diyos, maybe you are serving God in the ministry for quite a while, and you haven't seen the fruit of that ministry yet. Maybe the reason for that
ay hindi tayo totally na andun sa aspeto ng mabilis na pagsunod. Baka may mga dahilan pa tayo na nagdidili-dali tayo kung susunod tayo o hindi. Alam niyo po mga kapatid, 18 years old lang po ako nang nagsimula ako sa ministeryo. Alam niyo ng mga mahal ko sa buhay, alam niyo ng mga unang nakasama ko sa ministry. I was only 18 years old. Ang dami ko pang mga bagay na hindi alam, ang dami ko pang mga kapalpakan sa buhay, ang dami ko pang mga bagay na maling ginagawa, mga bagay na maling pagpapasya, pero sumunod na po ako sa Diyos. At alam niyo po mga kapatid, hindi ko pinagsisisihan yon. Kasi yung pagsunod ko na yun sa Diyos, as I obeyed Him, God granted me the maturity, the wisdom to fulfill His plan for my life. Kaya gusto ko pa sabihin sa inyo, sa estado po ng ministeryo ko ngayon, I am so fulfilled as a pastor. Akala ko po hindi ipatitikim ng Diyos sa akin yung estado ng ministry na kung saan nakikita mo yung congregation ay naging matagumpay, nakita mo yung buhay ng mga kaanib ng kongregasyon ay nagtatagumpay, nakita mo na yung mga leaders ng simbahang pinaglilingkuran mo ay lumalago, tumitibay sa kanilang pananampalataya, nagiging katuwang mo na sila sa vision na ibinigay ng Diyos, not only for the congregation but for the entire global ministry. Alam niyo po mga kapatid, minsan hindi na ako ang nag-iisip, mayroon nang nag-iisip para sa akin. Ngayon po mga kapatid, may nakikita na rin ako mga pastor namin sa Canada na lumalawak ang ministeryo, hindi na lang sa Canada, lulundag na sa Amerika, hindi lang sa Amerika, babalik sa Pilipinas, at ang Canada mission ng UNIDA ay babalik sa Pilipinas to start an evangelistic and church planting ministry. At naniniwala po ako na hindi lang yun, it will go to more places. And it is the result of being obedient and how quick we obey the commandment of God. Hindi na po pabata ang inyong lingkod 54 na po ako sa March. At sa edad na ito, ano pa ba ang pwede kong magawa? Kontihin na lang. At doon sa konting panahon na yon, hindi pwedeng tumigil. Hindi pwedeng sabihin sa Panginoon, Lord, saka na lang. Pag medyo retired na ako, saka ako nagagawin yan. Hindi. Kasi ngayon gustong ipagawa ng Diyos ang maraming mga bagay. And I don't want to miss those opportunities. I want to be part of whatever God will be doing in the Canada ministry, in the Philippine ministry. And I want to see the first Church of UNIDA planted in the US of A. Siguro pag nakita ko yon na ang unang UNIDA ay nasa Amerika na nandun na yung sense of fulfillment. But I know God will do that. And I know God in His time will be able to accomplish those things for our church. But we need to obey. Yeah, we need planning. We need strategy. We need resources. But the first and foremost important thing that we need to have is an obedient heart and a quick response to what God wants us to do. Now, kumusta ang pagsunod? Kumusta ka? Pastor, kapatid, kamanggagawa, kayo pong nakikinig. Anong sa tingin ninyo ang inyutos ng Diyos sa banal na kasulatan na hanggang ngayon ay nagdadalawang isip ka kung susundin o hindi? Anong gustong ipagawa sa iyo ng Panginoon na alam mong tinawag ka para gawin mo yon at hanggang ngayon ay nagdadalawang isip ka kung susundin o hindi? Measure your obedience by how quick you will obey to that command. Ngayon, kung hindi mo pa ginagawa hanggang ngayon, isa lang ibig sabihin, ubod mo ng bagal. Mapag-iiwanan ka. At alam niyo po mga kapatid, may consequences din ang hindi pagtupad sa kalooban ng Diyos. May consequences ang disobedience. Take note, yung mga army ni Haring Saul, ang kanyang mga sundalo, at si David,
nakaharap ang Goliath, ay pare-parehong may opportunity na maging hari ng bansang Israel. All of them, they all have the opportunity to be king in replacement of King Saul pagdating ng araw. But it was only David that God chose. He chose David to do the task of killing the Goliath. Kung hindi ginawa ito ni David, kung hindi siya sumunod, kailan? Pero dahil po sa pagsunod ni David, na napatay niya ang higante, so hindi lang po siya ang pinagpala ng pagsunod na yon, kung hindi pati ang kanyang mga kapatid, kanyang mga magulang, at ang buong bansang Israel. As we quickly obey God, we will quickly receive the fruit of that obedience as well. Now, measure your obedience by how quickly you obey. Second, measure your obedience by how gladly you obey. Mga kapatid, ang mga bata ngayon ay usong-uso sa mga bata ngayon yung tinatawag na module legend. Narinig niyo ba yung term na yun? Hindi. Mobile legend. Yung pong mga computer games. At alam niyo po yung mga computer games na yan na kinalolokohan ng mga bata, it is not a game na ginagawa natin nung araw, nung tayo mga bata pa, yung kagaya ng mga Tetris o kaya yung mga Donkey Kong, ay lang naman yung mga games natin o kaya yung Pac-Man na pwede mong i-reset, pwede mong simulan. Ito pong mga laro ng mga batang ito, walang katapusan. Hanggat hindi sila namamatay. I don't know how that game are played. Hanggat hindi natatapos yun, hindi mo sila pwedeng abalahin. Kaya pag may inutos ka sa anak mo sa gitna ng paglalaro ng Mobile Legend o Module Legend, sigurado, susunod nga yan, isang bako lang muka. Susunod nga yan, nagmamadali. Susunod nga yan, galit at masama ang loob sa'yo kasi inabala mo sila. Sounds family. Sounds familiar po ba mga kapatid? Pero ganyan po mga bata Huwag na Mobile Legend kahit na ano pong pinagkakaabalahan. At minsan ganito rin tayo. Pag inuutosan tayo ng Diyos ang ating katwiran, Lord, I am busy. Don't mess up with me. I am doing something right now. And that is not part of my priority right now. Don't mess with my life. Pero mga kapatid, ang utos ng Diyos ay kailangang masunod at kailangang masunod ito ng may saya sa ating puso. Si Maria, nung tinawag ng Diyos at kinausap ng anghel para maging ina ng ating Panginoong Yesus sa laman. Alam niyo po yung Magnificat, yung kanyang papuring awit sa Diyos. No, yung papuri singer, may ginawa silang Christmas kantata noon yung ano ba yun? Pinakadakilang handog. Alala niyo po ba yun? Mga kaidaring ko, alam yun Meron pong pinakadakilang handog, ito ay Christmas kantata, na kung saan, yung part ni Mary, ay umawit si Mary doon, inawit niya yung awit ng papuri sa Panginoon. When she heard the message of the angel, mabilis niyang tinanggap ito. Una, nagtanong siya. Hindi po masamang magtanong, Lord, kaklaruhin ko lang, talaga ba na ako ang tinawag mo? Paano itong mangyayari? Ako'y dalaga pa? Hindi pa ako nasisipingan ng kahit na sinong lalaki? Pinaliwanag ng anghel. Lahat ng detalye sinabi sa kanya. And when she learned, and when it was explained to her, immediately, she obeyed gladly. Yung awit po ni Mary, it goes something like this Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Something like that. Nalimutan ko na. Kasi part yun ni Mary No? Yun po sa pinakadakilang handog na album. Christmas Cantata. So makikita po natin mga kapatid na yung pagsunod niya ay masaya. May pagpupuri sa Panginoon. At God value our willing obedience more than our grudging obedience.
Again, may dalawang pagsunod di po ba? Yung obedience to God's general command at yung obedience to God's personal command. Meron pang another two kinds of obedience. Ano po yon? Obedience with a willing heart, with a gladly heart, and there is that obedience with grudging heart. Now, kapag sumusunod ba ho tayo, masaya? Kapag sumusunod ba ho tayo, ay maligaya tayong sumusunod? Alam niyo po, 2 Corinthians 9:7, God value and He loves a cheerful giver. Right? Di ba sa pagbibigay, ayaw ng Diyos ng malungkot. 2 Corinthians 9:7. No? May willingness at mayroon pong cheerfulness sa pagbibigay. If God loves a cheerful giver, so He also loves your cheerful obedience. Amen po ba mga kapatid? God rewards your joyful obedience more than your resentful obedience. Minsan nga, mas maganda pa, wag na sumunod kung galit din lang eh. Kung susunod tapos nagdadabog, susunod tapos magbabasag, wag nang sumunod, nakakapikon yun. Nakakita na ho ba kayo nang inutusan yung maghugas ng plato, tapos naglalagabugan yung lababo, naglalagabugan yung mga baso, tapos maya-maya may lalagabog, may basag? Kung kayo po ang nag-utos, ano pong mararamdaman ninyo? Na alam nyo, lumalagabog yung padyak, na habang sumusunod ay pumapadyak sa sama ng loob. Kapatid, kumusta tayo? Tayo sa pagsunod natin sa Diyos. Sa ating mga pagpunta sa simbahan, bigat na bigat ba yung mga yabag? Bigat na bigat ba yung kalooban na para kang paparusahan kaya ka pupunta sa simbahan? O'y nauobliga lang tayo dahil ako, linggo na naman. Maghapon na naman ang gawain. Naku, linggo na naman, pupunta na naman ako, upo ko sa simbahan, pakikinggan ko na naman to si Pastor Camia. Naku, paggagalitan na naman kami sa mensahe nito. Ganun ba nararamdaman natin? Sumusunod ba tayo ng masaya? Pagdadaan ng offering plate, nakikita ba natin ito as pabigat? Nakikita ba natin ito as opportunity na sumama ang loob o maging masaya dahil ito'y paraan ng pagsunod sa Diyos? Noong 1555, kwento po itong matagal na. As part of the campaign to re-establish the Catholic Church. Sa England, itong si Queen Mary, I don't know kung kilala niyo si Queen Mary, 1555, siya yung tinatawag na Bloody Mary. At siya po mga kapatid, yung napakaraming ipinapatay ng mga protestante. Ito po si Bloody Mary, kasi ni-establish niya Roman Catholic Church eh. E noong 1555, ito po yung Reformation. Ito yung panahon na kung saan noong 1500 sina Martin Luther ay naglabasan para establish ang Protestant denomination. At yung reyna noon, si Queen Mary, na tinawag na Bloody Mary, talagang kung sinong matripan niya na Protestant preachers, talagang ipinapapatay niya. Noong mga panahon ng 1555, merong John Philpot. Isa po itong Protestant ministers of that day. Alam niyo po, ginawa po nitong si Reyna, si Bloody Mary, ang ginawa po niya, kinuha niya itong si John Philpot at sinunog niya po ito sa poste. Sinunog po niya ng buhay. When his death sentence was pronounced, yung death sentence niya i-pronounce, Philpot said, I am ready. God grant me the strength and a joyful resurrection. So, ang ginawa ni Philpot, he walked to the place of execution on his own rather than having to be dragged to it. And when he reached the point or the place where he is going to be executed, he knelt and he kissed the stake at which he would be burned. Niyakap niya yung pagsusunugan sa kanya, yung poste na kung saan siya itatali para sunugin, lumod siya, yumakap siya, at hinalikan niya ito. Mga kapatid, it is easy for us to focus on our problems and think that they are larger than they really are. And most of us never endured genuine persecution of faith. A few times people have gotten upset kapag nagsishare tayo ng gospel. A few times may mga taong pag binabahagi na natin ang salita ng Diyos, ay naiinis sa atin.
But none of them tried to kill us. Wala naman tayong ganong persecution. Wala naman tayong ganong klase ng dinadanas. Wala na pong Bloody Mary sa panahon natin ngayon. Pero ang mga mananampalataya, ubod ng tatamad para itayo at ipaglaban ang kanilang pananampalataya. Pero ito pong mga mananampalataya during the early times, si John Philpott, isa pa sa example, si Martin Luther, they were all persecuted, but they obeyed gladly. They follow God gladly. At kung wala po yung kanilang masayang pagsunod, nasaan po ngayon ang Christianism? Nasaan po ngayon ang ating pananampalataya? Wala. Hindi po ba? May utang tayo sa kanila, sa kanilang pagsunod, kaya dapat tayo magpatuloy sa ating masayang pagsunod. Pangatlo, measure your obedience by how faithfully you obey. Faithfulness ang pinag-uusapan. Meron pong mga sumusunod na parang ningas kugon. Kung kailan gusto, sunod. Pag maaliwala sumunod, sunod. Pag magaang sa kanilang pagsunod, sunod. Tandaan po ninyo, when God assigns you to a person to pray or a form of service or blessing other people, be faithful day after day until God answer your prayers. That is faithfulness. Kailangan po mga kapatid, kung merong ipinagkatiwala ang Diyos sa atin, gawin natin ito ng may katapatan. Ganun ang pagsunod. Hindi po yung kung kailan lang natin maibigan. Alam nyo, kaya po yung mga small group ministry, yung po mga Bible study, ginagawa po yan with consistency. Hindi po yung kung kailan sumulpot, kung kailan maibigan, kung kailan lang. Yung lumalagong mga mananampalataya sa pananampalataya ay yung mga mananampalatayang faithful sa kanila pong devotion, sa kanilang relihiyon, sa kanilang pananampalataya. Hindi yung paminsan-minsan lang. No? Kanta lang yun. Paminsan-minsan. Maraming ganong Kristiyano eh. Naaalala pa rin kita. Ganon kay Lord, no? Paminsan-minsang pagsunod. Meron pong story, it was told of various church members and their attitude towards the midweek service. Yung po yung prayer meeting. Narito po ang kwento at ganito rin pong maraming mga mananampalataya na uma-attend sa pananambahan o kaya sa prayer meeting. Brother A, papangalanan po nating Brother A. Si Brother A, prayer meeting, midweek service ng Wednesday, pagsilip niya sa bintana, umuulan. Sabi niya, umuulan. At pag pumunta ako sa simbahan, mababasa ako. So he decided na wag nang pumunta sa simbahan dahil umuulan. Nakalipas ang ilang minuto, naisipan niya na parang masarap kumain. Masarap kumain ng isang mainit na sabaw. So kahit umuulan, kumuha siya ng jacket, ng kapote, at lumabas, bitbit ang payong, para pumunta sa bilihan ng pagkaing may sabaw. Mga kapatid, hindi naman pala sagabal ang ulan para lumabas. Hindi naman pala sagabal ang ulan kapag kumalaman sikmura. Hindi naman pala sagabal ang ulan kapag gusto. Pero pag pupunta sa simbahan, ang ulan ay pangunahing dahilan. Mga kapatid, bato-bato sa langit. Gaano karaming prayer meeting na ang hindi mo napuntahan, gaano karaming pagsimba na sa simbahan ang hindi mo nagawa dahil umuulan. Lalo na kung may snow. Kung makapalang snow. Hindi ako makakalabas. May intindihan na yan ni Lord. Mga kapatid, kung ikay nakakulong talaga at natabunan ka ng snow, maiintindihan ka ni Lord. Pero ang hindi niya naiintindihan, bakit nakakagawa ka ng paraan kapag gusto mo lumabas para pagbigyan ang tiyan? Is that faithfulness? Now, si Brother B naman. Brother B thought he was too tired to go. So, he stayed at home at ang plano niya ay magpahinga. Mga kapatid, naiintindihan ni Lord yon. Alam ng Diyos kung kayo'y pagod,
Alam ng Diyos kung kayo may sakit. Alam ng Diyos kung kailangan mo magpahinga. Kahit linggo. Opo. Alam yun ni Lord. Hindi natin pwedeng obligahin pumunta sa simbahan ng may sakit. Hindi natin pwedeng obligahin pumunta yung inaantok at gusto matulog. Mangyayari dyan. Habang nagsaserno si pastor, matutulog lang yan. So, mas okay na yung ipahinga muna ang katawan. Pero mga kapatid, ito ang hindi maiintindihan ni Lord. Sabi mo, pagod ka. Sabi mo, hindi ka pupunta dahil magpapahinga ka. Pero maya-maya konti, pumunta ka sa garahe, no? Nagkumpuni ka ng sasakyan, nagpalit ka ng gulong, nagpintura ka ng bahay, nagpalit ka ng bubong, at kung ano-ano ginawa mo. Ang katuwiran mo, pagod ka, pero ang dami mo nagawa. Saan ka pagod? Pagod ka lang magsimba? Is that faithfulness? Mga minamahal mga kapatid, I can cite a lot of examples on and on. But the question is, how is our faithfulness to God? Measure your obedience by how faithful you obey. Pangapat, measure your obedience by how humbly you obey. Humbleness is very important. Kasi kung hindi, ang sasabihin mo lagi, ako gumawa niyan, dahil sa akin yan. Natatandaan niyo po ba nung nagawa na ni Noe yung barko? Pagkatapos niyang gawin yung barko, at inutos ng Diyos, na sila'y pumasok na sa loob. Alam niyo po, ang Diyos ang nagsara ng pinto, hindi si Noe. Ang Diyos ang nagsara ng pinto, at sila ay ligtas na doon sa loob. Yung mga tao sa labas, naghihiyawan, no? Nagsisigawan. Hindi sinabi ni Noe na, dahil sa akin yan, ako may gawa niyan. Pero buong kapakumbabaan, kinilala ni Noe na lahat ng bagay tungkol sa arko ay nais ng Diyos at sinunod niya ito ng may kapakumbabaan. Amen? It is a privilege to obey God. It is an honor to obey Him. To be given the privilege of being used by God is an honor. But, be careful, however, that you do not become self-confident or too proud when God honors your obedience. Keep giving God all the glory. Keep low at Jesus' feet. Keep hidden behind His cross so that not you, but Christ may be seen. Amen? So sukatin daw po natin ang ating pagsunod kung gaano tayo ka-humble sumunod. Alam niyo po, ito yung mga boses I would like to share with you some voices of the world. The voices of the world. Appetite. Appetite says, be sensuous, enjoy yourself. That is what appetite says. Be sensuous, enjoy yourself. Education. Anong boses ng education? Education says, be resourceful, expand yourself, learn more. Wow, ang ganda, no? Materialism. Anong boses ng materialism? Materialism says, be satisfied, please yourself, earn more. Yan ang materialism. Psychology, the voice of psychology says, be confident, fulfill yourself. Wow. Ano naman yung boses ng pride? Pride says, be superior, promote yourself, be yourself. That is pride. And humanism says, the voice of humanism, be capable, believe in yourself. Pero mga kapatid, may boses ang Diyos. At ang boses ng Diyos, ito ang sinasabi. Be wise, but humble yourself. Be a servant of all. Amen? Meron po isang pastor na matapos na mag-resign sa kanyang pinaglilingkurang simbahan, ay nilapitan ng isang elderly woman
na miyembro ng kanyang congregation. Lumapit siya sa pastor at sinabi niya dun sa pastor na, "Pastor, things will never be the same." So akala ng pastor, nalulungkot sa kanyang pag-alis. Sabi niya, at he tried to console the woman by telling, "Don't worry, sister. I am confident you will get a new pastor who is better than me." Lalong umiyak yung babae. She continued to cry at ang sabi niya, "Pastor, that is what the last 3 pastors have said. But they just keep getting worse." Akala ng pastor naiyak dahil mahalaga siya. Akala ng pastor naiyak dahil mahal siya. Akala ng pastor naiyak dahil sa mamimiss siya at things will never be the same without him. Pala hindi ganun. Hindi pala ganun. Ang iniiyak pala ng babae, alam niya, lahat ng napalit na pastor is getting worse and worse. Mga kapatid, we can measure our obedience by how humbly we obey. Susunod, 5. Measure your obedience by your motive. Tandaan po ninyo mga kapatid, beware of mixed motives. Sumusunod ba tayo because God demands it? Or do we obey because you want to please God? Magkaiba yun Sumusunod ba tayo dahil requirements lang? O sumusunod tayo bunga ng pag-ibig? Do you obey so as to be seen by people and receive recognition from them? Then lose your reward? Why do we obey? Sabi po ng Bible, do not seek to obey God so as to earn His favor, to give Him a kind of spiritual bribe in order that He may do what you want Him to do for you. Minsan parang tayo parang yung tao na ninakaw yung Santo Niño. Tapos nung ninakaw yung Santo Niño, pumunta doon pumunta sa simbahan. Akala niya, yung si Jose, yun yung father. Di ba, malilito ka naman doon sa mga ribulto Hindi mo malaman kung sino doon yung God the Father. Yung God the Son, alam mo, yun yung maliit. Minsan malilito ka kung sino yung isang malaki pa, akala mo, yun yung God the Father. Pala si Jesus din yun, lumaki na. Kaya tuloy, hindi malaman ng mga pumupunta, alin ba dito yung Father? No, walang picture ng Father. Most of the time, yun lang si Mary, si Joseph, yung malaking Jesus, iba-iba kulay, may Nazarenong maitim, may kulot, may iba-iba. At madali mo naman malaman kung sino yung Jesus doon, yung baby. So ninakaw daw po yung maliit na baby na yan. At isang araw yung nagnakaw pumunta at ang sabi niya doon sa tatay ni Jesus, kung hindi mo ibibigay ang gusto mo, o yung gusto ko rather, hindi mo na makikita ang anak mo. I will not give you your son back again if you will not give me what I want. Kwento lang naman yun mga kapatid. Ewan ko kung may gumawa na nun. Pero most of the time, we bribe. We bribe God. Lord, susunod ako sa iyo, bigay mo to. Lord, gagawin ko to, gawin mo to. We obey God because we bribe Him in order that He may do what you want Him to do for us. Take note, we need to obey Him out of love, out of eager desire to please Him and to give Him joy. Because we want to measure our obedience by our motive. Ano motive natin? Si Henry Ford at si Mrs. Ford, nag-celebrate po sila ng kanilang golden wedding anniversary. Tinanong ng reporter si Mr. Ford at ang sabi, what do you attribute your 50 years of successful married life? Si Henry Ford ang tinanong. Ang sabi po ni Henry Ford, the formula. The formula is the same I have always used in making my cars. Ano po yung formula? Sabi ni Mr. Ford, just stick to one model. The success of the marriage of Mr. Ford and Mrs. Ford is the same formula they use in making their cars. Just stick to one model.
Di ba napakagandang motibo? No? In order to have a successful marriage, stick to one. In order to serve God grateful with an attitude of faithfulness, serve Him with the right motive. Anong motibo natin sa pagsunod sa Diyos? Rewards? Anong pagsunod natin sa pagsunod sa Diyos? Pakitang tao para palakpakan? Para dumami followers? Para dumami subscribers? Yung po ba motive? Mga kapatid, yung mga tao kapag tapat kang sumusunod, makikita nila ang resulta ng ginagawa mo. Pagkatapos pong sumunod si David na patayin si Goliath, ano po ang nangyari? Ginawa po siya ni Haring Saul na sundalo. Ang problema, noong naging matagumpay na si David, nakita naman ng mga tao yung resulta ng kanyang ginagawang pagsunod sa hari. Kaya ang mga tao pinupuri si David. Tuwing manggagaling sa digmaan, isinisigaw nilang pakanta, si David ay pumatay, o si Haring Saul ay pumatay ng libo-libo, si David ay pumatay ng 10,000. They are chanting that. They are singing that song. They made a song for David. Nainsulto naman yung hari dahil doon. Pero ang punto ko rito mga kapatid, hindi mo na problema kung anong mangyayari pagkatapos ng isang tamang motibong pagsunod. Leave it to the people and leave it to God. Your task is to obey God with the right motive. Hindi po dahil sa reward, hindi sa pagkilala. Kasi kung sa pagkilala, minsan madidisappoint ka lang. Minsan ginagawa mo yung trabaho ng maayos, hindi naman nare-recognize eh. Minsan hirap ka na, ni pasasalamat, di ka mabigyan. Minsan ang dami mo nang nagawa. And yet, yung pagkilala man lang, a simple note or thank you, hindi na-appreciate. Pero gawin mo ang lahat ng mga bagay with the right motive. Ang Diyos naman ang magbabalik ng pagpapala doon. Amen? Basta tama ang motibo. Hindi pa kitang tao. Hindi pa pogi. Hindi para sa likes. Hindi para sa comments. No? Alam niyo po, kasi sa panahon natin ngayon, lahat vlogger na eh. Na ginagawa yung mga videos ngayon, ang mga pagtulong, hindi na gawin ng walang camera eh. Ang mga pagtulong sa kapwa, lagi nang merong camera nakasunod. At ang layunin naman, ay para sa views. Vlogger din po ako, kaya alam ko yan eh. Po. Pang-anim at panghuli. Measure your obedience by how total it is. At the end of the day, the measurement of obedience is the completion of the obedience. We are not truly obedient to God when we walk into the part of God's light, when we choose what we will obey and what we will ignore because we want our own way. So, measure your yieldedness, your consecration, your commitment to God by how total you obey and how faithfully you continue your obedience until God's goal is achieved. Tandaan po ninyo, if you never made the total surrender of your all, your life, your ambition, your plans, your present, and your future, then this very moment, hurry to the place of prayer and make a total surrender to Jesus and pour everything in His feet in acknowledgement that you sinned in disobedience. So take the opportunity to fully surrender your life to Him. Make a total surrender in order for you to have a total obedience. Amen? So, mga minamahal na mga kapatid, do you really want your measurement? Sa pagsukat natin sa ating pagsunod, do we really want the result of the measurement? Do you want to measure the place God has in your life? The extent to which you are surrendered to Him? The extent to which your experience of God is real and not only pious emotions? The extent to which is not grounded on false hope? Measure it all by your obedience. Maraming tao will come to the judgment
expecting great reward, and learn that for them too, the first will be last and the last will be first. Many will claim to have prayed long prayers but will find that this only made them their disobedience more abhorrent in the sight of God. Many will be able to point to visible results of their ministry and efforts, even to what seemed like miracles, only to be told that disobedience has robbed them of all claim of reward. Marami pong mabibigo pagdating ng araw dahil sumunod ng maling motibo, ng walang humbleness, sumunod ng hindi tinapos, sumunod ng maling motibo, at sumunod ng hindi masaya. Mga kapatid, ito po ang sukatan ng isang tamang pagsunod. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Magandang araw po sa inyong lahat. Wakasan po natin ang pag-aaral na ito sa isang panalangin. Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, marami pong bagay na kaming natalakay tungkol sa obedience. And I hope, Lord, sa araw na ito, ay natutunan naming lubusan kung ano ang mga hinihingi mo sa iyong mga anak. Anong mga requirements mo sa bawat isa sa amin sa aspeto ng pagsunod. Tulungan mo kami, Panginoon, na makapamuhay ng ayon sa iyong kalooban, na hindi yung aming mga gusto, kundi ang sa iyo ang maganap. Hipuin mo po ang aking mga kapatid, silang dumadaan sa mga mabibigat na karanasan ng buhay, yun pong mga may karamdaman, yun pong mga may suliranin sa iba't ibang larangan ng buhay, yun pong may mga pangangailangang material at pinansyal, itinataas ko po silang lahat sa iyo. Yung mga nagkukulang sa karunungan, sa iyo ko po sila ipinagkakatiwala. At mangyari po, patunayan mo na ikaw ang Diyos na buhay na tumutugon sa aming mga panalangin. Sa iyo po, Ama, ang lahat ng papuri, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, ito po ang aking dalangin. Amen and amen. Mga kapatid, magandang araw po sa inyong lahat. Good morning, kapatid na Bobby Kasihan. Magandang araw, Bobby. Si kapatid na Miriam Galvan, good morning, magandang araw sa iyo. Ate Bid Tabing, magandang araw po. Ate Ellen Gonzales and Kuya Monching Gonzales. Ate Paz de la Cruz, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Oji Ramos, magandang araw. Ate Norma Luarca, Kumaring Norma, magandang araw po. Pastor MJ Velasquez, magandang araw sa iyo, Pastor. Kapatid na Lani Tulagan, magandang araw po. Kumaring Ami Santos, good morning. O good evening na po pala dyan sa inyo sa Pilipinas. Ate Nene Enriquez, magandang araw. Si Ayi Advincula, sa lahat ng nakikinig, sabi po ng employees ko, ganda daw boses nyo. Sa lahat ng narinig ko ngayong umaga, Ayi, parang doon ako hindi maniwala. Dahil talagang, ewan ko, yung boses ko, para pong nilalagaring ano to eh. Parang latang nilalagari. Ganun pa man, maraming salamat. Basta naiintindihan, okay na yon. Magandang araw po sa mga empleyado ng Seafood City sa San Diego, California. Yan, pagpalain kayo ng Panginoon at I hope yung araw ninyo maging maayos ngayon. At magandang araw din po, Ate Nenita Creyus, kapatid na Morena Molitas, magandang araw po. Ate Agi Victa, kapatid na Mirna Sinfuente, magandang araw po. Kapatid na Ruel Andamo, Kuya Larry Montillano, kapatid na Atoy Camerino, Eric Advincula, magandang araw. Ate Cora Dolor, Kuya Dol Paredes, magandang araw po. Annalisa Santiago at Ate Saleng, magandang araw po. Kapatid na Merly Toledo, Ate Telly Hernandez, Marivi Frias, Ate Lina Hipolito, magandang araw. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Alitz Cortez, magandang araw po. At Ate Elizabeth Sanchez, Kuya Eme, and Tita Mildred Paredes, magandang araw po sa inyo. Lay Presa at Emong, magandang gabi sa inyo dyan mga kapatid. Kapatid na Bernadette Causaren, Kuya Do Cruz, magandang araw sa iyo. Pagpalain ka ng Panginoon. Kuya Manix, magandang araw po sa inyo. Tita Mayra Paredes Libertino, Brother Dong Kalunya, mga kapatid na sa Aristocrat, magandang araw po.
Ate Del and Kuya Ban Magkawas, Ate Nor, kapatid na Tess Paharilyaga, Castillo, Tito Bert, magandang araw sa inyo. Kuya Rodante Kerubin, kapatid na Agi Victa, magandang araw po. Kapatid na Elizabeth Ernie, ayan. Ate Marie Cruz, magandang araw po sa inyo. Nanay Belen Olaes, kapatid na ST Demetilio, Kuya Eric Maines, kapatid na Marjorie at Daryl Almasar, yung mga nasa tindahan po ngayon ni Marjorie na nakikinig, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Vanji Magnaye, Nanay Elong Santarin, kapatid na Olive Andamo, Nanay Carolina Bukiran, magandang araw po sa inyo. Manang Lidi Mafelis, magandang araw. Kapatid na Rolly Causaren, Ate Cora Dolor, pagpalain po kayo ng Panginoon. Nahihingal na ako. Ate Susan Flores, magandang araw po. Ayan. Kapatid na Pros Morales Sombrero, magandang araw po sa inyo. Si kapatid na Pros Morales Sombrero po ay taga Brunei. Ayan, magandang araw po sa inyo. Thank you for watching Tinig ng Pag-asa. Ate Gloria Morales, magandang araw po sa inyo. Ayan mga minamahal na mga kapatid, ipagpaumanhin po ninyo, kailangan ko na pong umalis ng maaga. Yung pong aking bunso ay ihatid ko sa school. So maraming pong salamat sa patuloy ninyong pagsuporta sa Tinig ng Pag-asa. Sa Monday na po tayo magkikita-kita uli. At sa Monday, be excited. Tatalakayin ko po sa inyo ang Doctrine of Salvation sa Monday. So yun po, kung meron pong mga nalilito, lalo yung mga unida, no? Makinig po kayo, yung mga unida po na mananampalatayang unida sa Pilipinas na medyo meron pong mga doubt sa kanilang kaligtasan at yung pong hindi alam talaga yung doktrina natin on how we view soteriology or salvation, join me on Monday at tatalakayin ko po ito. At sana po maintindihan ninyo, hindi po tayo Pentecostal. Sorry ho, hindi po kami Pentecostals. And para makita naman ninyo na wag naman tayong gaya ng gaya. Hindi lahat ng nakita natin. Kanina po nanonood ako yung, ano ba yung pinanonood ko? Yung Bishop Oriel ba yun? Na kung ano-ano pinagsasabi talaga. Minsan yun ang mga sikat na sikat niya sa Pilipinas eh. Yung mga G12 pastors, alam niyo po ba mga mensahe niya at mga doktrina niyan, hindi yan ang ating pananampalataya. Hindi yan. Kaya sana po, yung sistema pwede niyong gawin, pero yung doktrina wag niyong gayahin. Pentecostal yung mga yan at hindi yan ang ating pananampalatayanan. Anyways, saka na natin pag-usapan yan. Pero sa Monday, kung interesado po kayo, join me. Yung mga pastor, iniimbitahan ko po na manood sa this coming Monday. So again, maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, mula po rito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.